Ito ang ikalawang bahagi ng revelasyon ng dating empleyado ng Allwyn na si Marjoline Cerudo Cerveza, ang dating archive clerk ng kumpanya. Pakinggan ang mga sinabi nito laban sa mag-asawang Jose at Glorivic Urbistondo. Kami pong mga staff niya, ano pong pakialam nila sa amin? Inabandona na nga nila yung kumpanya, inabandona nila kami. Lahat kami magbabayad ng cancellation ng visa namin. Wala kaming mga trabaho. Hindi naman kami nakakuha ng pera sa kanya. Graduate namin. Alalaki ng mga bayaran niya sa amin. Tapos kami panggagastos sa visa namin. Parang wala lang silang pakialam. Alam mo nung nagsabog ng kasinungalingan yung demonyo sa lupa, sinalo nila lahat. Mga wala silang puso. Dinamay pa nila yung mga OFW sa 18 containers na yan. Imagine mo, ilang libo yung OFW dyan na biniktima nila. Hindi naman 10 container yung dapat na 10 container yung dapat na makota nila para masabi nilang hindi sila lugi. Walang katotohanan yan, sir. 7 years na po ang Allwyn. Namamayag pag po ng 10 taon. Kahit nung pumatak yung pandemic 2020, ang laki po ng sales ng Allwyn. Dahil maraming OFW po ang nagpapadala. Containerized pa po yung iba. Kaya paano niya masasabing lugi sila nung pandemic? Ginagamit lang nila ang pandemya na rason para maka-escape po sila sa mga kasalanan nila. Ilan lang, sir, ang natitira niyang staff? Lately lang, lagay natin isang taon hindi masyadong even lang yung income nila. Pero ilang staff lang ang natitira? 13 lang na staff ang natitira. Pero nakaka-6-7 container pa ang Allwyn lately. Dati naman, sabi ni boss, 5 container, bawi na sila. Sobra doon sa 5 container na yon, tubo na nila. Pinagmamalikay pa nga yan ni Jose Urbistondo Hindi naman namin alam na gano'n na kalaki yung utang nila sa kay Cargoflex. Ginagamit nila yung Cargoflex Ang gusto nila, parilis na sila ng parilis ng container pala. Tapos, patambak ng utang kay Cargoflex. Ngayon, sinisisi nila si Cargoflex. Dahil sabi nila, nagkaganyan ang sales ng Allwyn at dami ang nagagalit dahil ayaw tanggapin ni Cargoflex ang mga containers na yan. So, behind our knowing, gano'n na pala kalaki ang utang ni Allwyn kay Cargoflex. Imagine mo, Sir Alan, 18 containers yan. Bayad ang mga customer dyan. Naging kawawa sila, magbabayad sila ulit. Saan dinala ni Glory yung income na yan, yung mga pinagbayad ng mga customer na yan? Saan niya pinagdadala yan? Hindi man lang niya binabayaran si Cargoflex. Kasalanan niya yan kung bakit lumobo. Kasi planado naman talaga na nila na mag-for good. Mag-for good na sila. Pinalano na nila yan. So, hindi namin alam. Pati kami pala, trinaidor nila. May isa pa siyang dating amo na naging customer ni namin. Tinanong niya ang dati niyang amo. Sabi niya, Madam, kung mag-declare ako ng bankruptcy, may makukuha ba ang staff? Sinagot siya ngayon ng dati niyang amo sa cargo. Walang makukuha ang staff mo, pero maawa ka naman sa kanila. Pinagtrabahuan nila yan. Before yan sila, before yan sila umuwi. Meaning, planado na talaga. Planado na nila kahit sa sponsor nung pumunta kami pagbalik namin galing bakasyon. Hindi naman sila nag-declare ng bankruptcy sa sponsor. Sabi lang doon ng staff ng sponsor, pumunta sila nung mga buwan ng April daw.
March, April, pumunta sila sa sa office ng sponsor. Nagtanong sila kung ibebenta ba nila ang kumpanya. Ano daw yung liabilities. Nagtanong sila doon, meaning planado na talaga nila. Nakaplano na talaga sila lahat. Alam mo sir, yung sasakyan na yan sir, na 2 Nissan na lang na natitira niyang full pay na pwede niyang mabenta kung binigyan siya ni sponsor ng SPA. Ibabayad niya yan doon sa Xpeed. Sa inilabas ni Xpeed na 2 containers dahil binibitin niya ni Xpeed dati na hindi ipa-deliver sa mga consignees dahil hindi nga bayad ni Allwin. Tapos sinabihan pa niya yung staff niya dito na yung sobra dyan, kung mabenta yung 2 Nissan, ang sobra dyan, bibigyan niya yung mga totoong staff lang niya. O, di ba? Kaloka siya. Basta, sir, ako'y talagang hindi maniniwala dyan. Huwag maniwala po dyan yung mga, kinauukulan dyan sa Pilipinas. Ako, napakasaksakan ng sinungaling yung mag-asawang yan, lalo na yan si Glory na yan. Napakasaksakan ng sinungaling. Madrama pa yan, dadaan nila sa iyak-iyak. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni